Kasalukuyan po sa isa sa mga lumalaban kasama ng ating mahal na Pangulo PRRD at ang ating Vice President Sara Duterte doon sa aming lugar sa lungsod ng Antipolo. Ito po ay matagal lang iniiyak ng mga taga-Antipolo. Panahon na para magkaroon ng government tertiary hospital sa lungsod ng Antipolo. Ganun din po, isusulong natin ni Congressman Red Llaga na magkaroon po na maging parehas na po ang minimum rate sa NCR sa amin sa lungsod ng Antipolo. Election lawyer yan. Yun. Sabi ni Atty. yun. Mayroon po kaming special election ngayong March 14 sa 2nd District ng Antipolo kung saan na-vacant pa si Congressman Romeo Ako. So ang opinion po natin dito, ilalaban po natin ang lalo-lalo na yung issue sa katiwalian na nangyayari ngayon. So dito po natin, kaya po ako ay nagdesisyon sa po ng aking mga supporter na tumakbo bilang congressman sa 2nd District ng Antipolo upang ipakita po natin sa mamamayan na may pag-asa po sa aming lugar, especially sa aming lugar sa 2nd District ng Antipolo. At naniniwala po ako na kasama ang mga mamamayan ng 2nd Distrito ng Antipolo ay tutuldukan na natin ang katiwalian na nangyari doon sa aming lungsod. Sir, una, ano po pangalan nila at ano po yung background para tumakbo po kayo as a congressman? Ako po si Red Llaga, isang negosyante sa 2nd Distrito ng Antipolo, pamilyado at sa kasalukuyan po sa isa sa mga lumalaban kasama ng ating mahal na Pangulo PRRD at ang ating Vice President Sara Duterte doon sa aming lugar sa lungsod ng Antipolo. Sir, sino pong posible na makakalaban nyo dito? Ang ating pong makakalaban doon sa 2nd District ng Antipolo ay wala pong iba kundi yung anak po ng dating Congressman Romeo Ako. Anong partido po kayo, sir, at may political PDP laban po. Sir, matunog po ninyo nakalaban si ito nga yung anak. Actually, naman ito sa social media talagang trending. Bakit po ikaw ang kailangan piliin at hindi po 'yon? Una-una si Red Llaga po ay walang baki. Tayo po ay walang anomalyang kinasangkutan. Malinis po ang pagkatao ni Red Llaga. At mapapatunayan natin yan na tayo ay handa na maglingkod sa 2nd Distrito ng Antipolo sa Kongreso. Pero sigurado na po kung na matutuloy po yung election niyo po kasi parang meron special election niyo po para kasi may nabasa po ako regarding po kay Comelec George Erwin Garcia na parang kulang ang pondo. Yun nga po ang mga bali-balita pero sinigurado naman po ng aming Comelec officers sa lungsod ng Antipolo na tuloy po ang special election sa March 14, 2023. Kong, isa pa pong tanong, ano po yung stand niyo po sa anti-dynasty law po? Isa po yan sa ating re-reinforce na isusulong sa Kongreso. Kung sakalit loobin po ng Diyos na tayo ay manalo sa Kongreso sa 2nd Distrito ng Antipolo, sama po tayo na lalabanan ang anti-dynasty law dahil sa anti-dynasty law, walang good governance competition na nangyayari. Sabuatan ang nakawan sa gobyerno. Kung anong masa ng mga distrito mo, sir, kung ikaw ay mapapalaray sa na ito? Sisiguraduhin ko po na isang tayo magiging boses sa Kongreso at magiging tapat na panunungkulan at magiging bukas sa lahat ng publiko sa mamamayan ng 2nd Distrito ng Antipolo, maging sa proyekto, sa pondo at lahat po dahil ang buwis ng bayan dapat alam ng mamamayan. Sir, sa ngayon, sir, tatakbo kayo, sir, ano po yung mga proyekto na nais niyo patupad sa Antipolo? Unang-una po ang Antipolo, para sa kabatiran ng lahat, wala po kaming modern government tertiary hospital. Ito po ay matagal lang iniiyak ng mga taga-Antipolo. Panahon na para magkaroon ng government tertiary hospital sa lungsod ng Antipolo dahil for the past 26 years, naging congressional district, ang lungsod ng Antipolo, wala po kaming malaking government hospital. Nakiki-hospital lang po kami sa mga karating lungsod, kagaya ng Amang Rodriguez, ng Quirino Memorial Medical Center, at saka ng Rizal Medical Center. Kawawa ang mga taga-Antipolo, dumadayo para lamang makabinipisyo ng hospitalisasyon sa ibang mga karating bayan.
Gayon din po yung pamantasan ng Antipolo. Kami po ang malapit sa lungsod kung saan 15 minutes lang ang layo namin sa NCR. Wala po kaming maayos na pamantasan doon. Meron man, pero maliit at hindi sasapat para maging sulit ang mga mamamayan, lalo-lalo na po ang mga kabataan na sila po ay makapag-aral ng maayos. Kulang po sa opportunity ang mga kabataan sa mga kurso na dapat sana ay kanila mapakinabangan. Kaya iniiyak na po ng ikalawang distrito ng Antipolo na panahon na para magkaroon ng pamantasan ang lungsod ng Antipolo. At ganun din po, isusulong natin ni Congressman Red Llaga na magkaroon po na maging parehas na po ang minimum rate sa NCR sa amin sa lungsod ng Antipolo. Dahil parehas din namang manggagawa. Bakit may discrimination? Bakit sa Maynila ang minimum ay ito? Bakit sa Antipolo ito ang minimum wage namin? Sabi po ng ating mga kababayan sa lungsod ng Antipolo, parehas po kami napapagod. Parehas po kami nagagastusan. Ang hindi lang po parehas, kulang po ang aming sahod at kulang po ang aming take out at pambili po namin ng aming pangangailangan at pagbigay po namin sa aming pamilya. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Yes, attorney. Attorney, yung mensahe nyo na lang po sa impeachment complaint laban kay VP Sara ngayon. Hindi po natin mapipigilan ang mga tao na mag-exercise ng kanilang political right to file an impeachment complaint. However, ako po ay naniniwala that we are really living in legally murky or dark times. No? Kasi may mga butas talaga ang konstitusyon natin. No? Yung 1-year ban was intended to preserve the leadership of this country. No? It was not meant to be used as a shield. No? Ang problema dahil hindi kumpleto yung constitution on the 1-year ban, na-diskartehan na tuloy ito ng mga ibang tao to create preventive or protective filing of impeachment complaints. Hindi ko po sinasabing yan ang nangyari, but it is a possibility na nag-file sila ng mahina na impeachment complaint para po ma-protect for another year against impeachment ng ating Pangulo. Hindi po yan pagtira sa Pangulo. Ito po ay pag-assess ng ating konstitusyon at ng proseso na siguro pag dumating na tayo sa punto na pwede na nating i-amend o i-revise ang ating konstitusyon, dapat lagyan na natin ng konting detalye pa yung impeachment process nang sa gayon ay hindi na siya maging open to bad or biased interpretation. Yun. Yes. Attorney, kung yung naunang impeachment complaint laban kay BP ay na-declare na unconstitutional, ito kayang pagkakataon na ito ngayong pinail nila, malaki ba ang posibilidad na umakyat ito sa Senado? Yung una kasing complaint, yung last year, Yes. was declared unconstitutional because of procedure. No, not because of substance. So, yung bago ngayon na against VP Sara, baka natuto na sila. Kaya sa totoo lang, procedurally only, mas may pag-asang lumipad itong impeachment complaint na to. Pero in terms of substance, ako po ay naniniwala na unless they invent or make up crimes against the Vice President, hindi talaga pwedeng lumipad yan unless our politicians have gotten so corrupt na talagang mag-iimbento na sila ng krimen laban kay VP Sara. No? So, palagay ko naman, naniniwala ako na it is to the interest of our leaders pa rin and our lawmakers na wala ng impeachment na mag-process. Pagpapantayin na lang nila yan. Wala na yung kay BBM, sana wala na rin yung kay Sara. Tapos sa 2028 na lang sila magtuos ulit.